recipe ko at malaking kita dito mga mamis. Tara, simulan na natin. So meron tayo dito grain saging at ito ang ating gagamitin kasi the best tool for baking. Fully ripe ang ating ginagamit mga mamis sa approximately 2 cups ang ating gagamitin. Nag-add tayo ng 4 pieces of large egg, 1 cup of oil. Any kind of oil pwedeng gamitin mga mamis. At kung gusto nyo mas healthy, pwede ding olive oil. Nag-add tayo ng 2 teaspoon na vanilla, 2 teaspoon baking soda. At dito minix na natin ang ating dry ingredients. Gagamit tayo ng 3 cups of all-purpose flour, 2 cups brown sugar, 2 teaspoon fine salt, at para sa complete list of ingredients, check nyo lang sa description box below. Dito, in-incorporate lang natin ang wet and dry ingredients. 2 tablespoon at a time ng mga mamis para walang kumpul-kumpul na mamumuo. At hindi tayo mahirapan sa pag-mix. Kumuha lang tayo ng 3/4 cup of the mixture at nilagyan natin ng 1 1/2 tablespoon of cocoa powder. Good cocoa powder ang ating gagamitin mga mamis kasi mas masarap yun at mas mabango. At dito inilagay natin sa ating baking pan, regular size ang ating ginamit mga mamis. At dito gumawa na tayo ng marble effect nito. Pinagsama natin ang plain mixture at saka chocolate mixture mga mamis. At gawin nyo lang processing yan para makagawa tayo ng marble effect. Nag-top lang tayo ng chocolate kisses or chopped chocolate bar. At para mas maging special, nag-top tayo dito ng walnuts. Pwedeng almond nuts or regular nuts ang gagamitin. At dito, pinipreheat na natin ang ating oven for 10 minutes. Before natin isalang ang ating mixture. At dalawang proseso ang ating gagawin, i-bake natin ang iba sa ating improvised oven or sa kawali. Yes po mga mami, sa kawali natin, i-bake ito. Same lang din ang resulta sa binibake natin sa oven at napakadali lang po. At before natin isalang, i-preheat muna natin ang ating improvised oven for 5 minutes. Bake for 25 minutes over low heat. Yes po, low heat lang po mga mamis para hindi masunog ang ating niluluto. At ang ginamit pala natin na baking pan is yung pang leche flan. At ito na, after 55 minutes, ito na luto na ang ating binibake sa oven. Nicely baked and cooked. At tinutoothpick test na natin para ma-check natin kung luto na. And when it comes out clean, that means luto na. And let it cool for 10 minutes before unmolding. At ito na, check na natin ang ating niluto sa improvised oven or kawali. Ang ganda din ng luto mga mamis. Same sa pagkaluto ng pinibake natin sa oven. Papalamigin muna natin ito before natin i-unmold. Ang bango at ang sarap dito mga mamis. At perfect talaga ito pang negosyo. Lalo na sa mga stay-at-home moms, siguradong kikita tayo. At alam niyo ba mga mamis, isa ito sa mga produkto ko, kaya pwede niyong kayahin mga mamis. At ito din pala ang binibake natin sa improvised oven at kawali. Ang kadali ang luto niya. It's nicely baked and cooked. O diba mga mamis, kahit walang oven, pwede na tayo magluto at magnegosyo. Ito hindi din nasunog mga mamis at ang ganda ng pagkaluto nito at ang sarap din. Very moist ang cake natin. At mas maging masarap ito kapag nilagyan natin sa refrigerator for a couple of days at tatagal ito after 6 days. At ito namang loaf pan, pwede nyo itong ibenta ng mga 180 to 200 pesos. Depende sa total cost ng mga ingredients sa mga mamis. Lalo na ngayon, ang mahal ngayon, kaya mag-adjust tayo sa mga prices at sa profit na ipapakita natin para hindi tayo lugi. At ayan, ang ganda ng pagkaluto ng ating moist banana love mga mamis. Siyempre, slice natin at tingnan natin kung maganda ba ang marble effect na ginawa natin. Paborito talaga ito ng aking mga anak at syempre ng mga suki natin. At siguradong balik-balikan ito mga mamis. Ito na, napaka-soft, moist ng ating moist chocolate banana marble loaf. And siya nga pala mga mamis. A big shout out po sa lahat ng mga sumusuporta sa atin ng walang sawang nanood, nag-engage, nag-comment at nag-share sa ating videos. From Luzon, Visayas at Mindanao, thank you talaga sa inyong lahat. Sana palagi kayo dyan na sumusuporta at para